Nagsasagawa ng emergency meeting ang Office of Civil Defense. Alamin natin ang resulta ng kanilang naging pulong via Zoom mula kay OCD Officer in Charge Rafi Alejandro IV. Magandang gabi po. Yes, magandang gabi. Good evening sa lahat. Good evening po. Sir, alam naman natin na tuloy-tuloy ang pag-ulan, no? For the last 4 to 5 days. Gaano kalawak na ba ang nakita ninyong pag-ulan at danyos para irekomenda ang suspensyon ng trabaho at klase? Oo, ang tinitingnan kasi nating effect nitong habagat ay umaabot na ng buong NCR, pati na rin yung neighboring provinces, no? Sa umabot na ng Region 3 and 4A. And previously, umabot tayo ng hanggang NIR, pati na rin Panay Island. So kaya based sa forecast po ng Pag-asa, ngayong araw na magkakaroon pa rin ng yellow hanggang orange or even mag-red bukas sa NCR at saka sa mga kalatig na mga malapit na probinsya ay nagrekomenda tayo na i-suspend ang work and school sa mga areas na ito. So naaprubahan naman po ng Malacanang po ng ating Pangulo na isuspinde po ang pasok sa areas ng NCR sa Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, and Occidental Mindoro. Kasi ito po ang makaka-receive ng matinding pag-uulan ngayon hanggang bukas po. Sir, kumusta naman po ang mga rescue efforts natin? Oo, ongoing naman ang mga pagbibigay natin ng rescue services, no? Mga local government units natin at augmented ito ng mga national agencies tulad ng PNP and AFP and even the Coast Guard and the Bureau of Fire Protection. So tuloy-tuloy naman. So far, meron tayong mga ongoing operations, clearing operations, pagtulong sa preemptive evacuation sa iba't ibang lugar po. Sir, meron pa bang mga lugar na hinihintay pa ang tulong? And if so, ano po yung mensahe ninyo po sa LGU? Oo, meron pa kasi tayong more or less 627 areas na flooded. Ang gusto natin ibigay sa mga LGUs natin o mga barangays ay tuloy lang ang ating mga efforts to do clearing operations at mag-preemptive tayo kung kailangan kasi medyo hindi pa po maganda ang panahon ngayon hanggang bukas and even hanggang Wednesday, no? Kasi yun ang may papasok na bagong weather system umpisa bukas and kailangan po talaga maghanda or gumawa na ng mga preemptive activities para maiwasan or ma-mitigate ang effects nitong LPA or itong habagat po. Asek Rafi, meron na po ba kayong datos o bilang ng mga nasawi at sugatan? Oh, so far kasama na dun sa Crising, no, meron pa rin tayong 5 binavalidate na casualty, tapos meron tayong 7 na missing na binavalidate din and 5 injuries. So karamihan dito ay sa Mindanao po and yung ating missing sa Palawan at sa Antique at sa NCR po. Asek, si Joshua Garcia po ito ng PTV at ipahabol ko lang po yung tanong, no? Maliban po dun sa nabanggit ninyong clearing operations at rescue operations, pakipaliwanag nga po ano po yung ginagawa ninyong preemptive activities para mapaghandaan po yung mga inaasahan pansama ng panahon? Kasama sa preemptive activities ay unang-una yung pag-preposition ng mga response units natin sa strategic areas na pwedeng tumulong kaagad sa mga LGUs, no? That's one. Pangalawa, yung pag-conduct ng preemptive evacuation doon sa mga high-risk areas or LGUs or barangay na ginagawa naman. And of course, pag-prepare ng ating mga evacuation centers or safe zones, no? Na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan para po maging ligtas sila in case na designated high-risk zones ang kanilang mga lugar. Sir Rafi, ano po ang panawagan ninyo po sa ating mga kababayan na huwag baliwalain ang epekto ng habagat? Ang panawagan natin ay continuously makinig po at sumunod sa ating mga otoridad at kung kailangan po talaga lumikas ay lumikas tayo
i-secure ang ating mga kabahayan. Huwag po tayong magkampante, no? Kasi ang kalaban po natin talaga ngayon ay tubig at yung pag-uulan na magdadala ng flooding or even landslide sa mga areas na identified na critical. Alam naman ng mga LGUs natin kung aling mga lugar ito, kaya ang pakiusap natin sumunod, makinig at mag-cooperate po sa mga authorities. Sir Rafi, ano po ang worst case scenarios na ngayong pinaghahandaan ng OCD po? Ang worst case scenario talaga is yung flooding na dala nitong sunod-sunod na pag-ulan kasi we are expecting yung ating mga dams magkaroon po ng mga pag-release ng mga water and then of course magdadala ito ng pagbaha, no? And then may mga areas talaga na magkaroon ng landslide. So yun po ang tinitingnan natin, not so much itong parating na bagyo, itong habagat po talaga ang kalaban natin, yung ulan na dala nito. Sir Rafi, panghuling tanong na po. Paano po dapat makipag-ugnayan ang publiko kung meron silang emergency sa kanilang lugar? Ano po yung mga steps na kailangan nilang alalahanin? Opo, una-una ipaabot ito sa mga emergency responders na nasa area nila or sa kanilang mga local government units kasi from there po, itong mga LGUs natin na meron ng mga incident management teams na nakakalat sa iba't ibang lugar ay pwede pong mag-tap or maghingi ng tulong from different units na available in the area. So kailangan lang po open communication and our agencies are more than willing or are ready to provide the assistance pag kailangan po talaga. Alright, maraming salamat OCD Officer in Charge, ASEC Rafi Alejandro. Thank you so much po. Maraming salamat din po at magandang gabi.